Hello, 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 hello. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi Philippines at magandang gabi sa iyo, Gazel Ortega. Kamusta ka? Yes, mabuting-mabuti naman Mama Sam. At syempre, bago ako magkamustahan tayo lahat, happy birthday and more blessings. Nakalo. Nakakaloka, wala ko na ihanda ng bonggang-bongga. Mabuti naman ako Mama Sam, magandang gabi sa lahat. Ayun nga. So maraming salamat sa pagbati mo, Gazel. Pero mamaya pa yung birthday ko. So bukas pa, di ba? So Dalawang yun. oras pa. Oh. Mhm. So yun, Yeah. syempre una sa lahat, pinagpapasalamat ko lahat-lahat ng blessing na meron ako, saka yung good health, syempre kay Lord. Siya lang talaga yung the best mentor in my life. Lagi kong tinitignan at lagi akong lumalakas because of Him. And then pangalawa, syempre, yung mga angel ko na nagpapalakas din ng loob sa akin araw-araw, lagi-lagi. Alam mo yon, yung parang nagiging inspirasyon ko din syempre yung mga subscribers ko, yung mga kaibigan kong subscribers. Nagiging inspirasyon ko sila para lalo akong maging ano pa, alam mo yon, matapang Maging sa mga ginagawa. strong. Mhm. And then of course, nagpapasalamat din ako sa pamilya ko dahil syempre kahit ano naman mangyari, no matter what happen, it's your family, di ba? And then of course, kay ano, sa mga kasamahan ko sa trabaho, thank you, you're so sweet. Nakakalok. Sa mga Ayan, kasamahan oo. ko sa trabaho, ayun, syempre, pinagpapasalamat ko yun. Yung mga tao doon kasi sobrang blessed ko para iparamdam talaga nila sa akin yung pagmamahal, yung importansya ko bilang tao. Talagang ano, pinapriority nila ako lagi. So yon, madami. Siyempre yung mga laging nanonood sa atin, Gaysel, yung mga taong na talaga namang kahit nagtataas ng kilay pero lagi sila nandiyan. So yun, Yes. maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, um, kay Buddha, siyempre si Buddha din, ang Golden Buddha na lagi din ano, Good news. ginaguide ako. Saka siyempre kay Ayan. Nu. Mhm. So, sino Siyempre, kasi parang unconditional love talaga yung kay Nu. Oo. yes. So, yon. And sa'yo, Gazel, maraming salamat. Kay Thank you din, Jessar, Mama Sam. kay Ace, kay Kila Jeffrey, Julie. si Julie Mondragon, na laging Yeah. parang is international lang. At saka syempre sa mga kaibigan ko, kay Kikay, kay Jem, syempre kay Ay, Rona, Miss Rona. Ayun. na nagkaroon ako ng COVID, parang andiyan. Kay Perfecto, na lagi din Yeah. nagbibigay ng regalo. Yes. Sir Maraming Perfecto Monsoon salamat. Jr. Saka syempre kay Glenn Pascual na lagi din Hey! nakatutok. Mhm. Saka Totoo. syempre kay ano, kay kanino pa ba? Kay Christine Ann Perez. Mhm. Perez. Thank you so Kay much. Cornelo Dilag. Yes, hindi ko na nakakausap masyado. At saka syempre sa inyong lahat, maraming salamat po. So, kulang ang oras natin para pasalamatan ko isa-isa, pero maraming salamat sa pagmamahal, sa suporta. Pwede kayong magbigay ng super chat. Ay, walang super chat pag recorded, Mama San. Super thanks. Oh, super Parehas, thanks. Kahit ano. parehas din naman yun. Oh, di Ah, ba? Super thanks. Ayan, magpadala po kayo ng birthday gift kay Mama Sam. Meron pong super thanks, super chat, at super sticker. Ayan, kompleto po lahat yan. ayun. Ayan. Pero kung wala, okay din lang naman yun. Nanood kayo, masaya na ako doon. So, yan. So, syempre, wish ko ngayong birthday ko, good health. Kasi ang good health kasi, Gazel, ayan yung kayamanan natin. Na kapag Yes. mas malakas tayo, mas marami tayong magagawa. Oo. Kasi, sana sabi nila, sana more money to come. So, totoo lang, ang money, paano ka magiging kikita ng money kung hindi ka good health? Paano ka magiging masaya kung hindi ka good health? Good health dapat para maging masaya ka. And then lahat yun Yes. ma-achieve mo. Lahat ng Pag, gusto mo. pag maganda kasi yung katawan mo, Mama Sam, kahit ano pa yan, sobra-sobrang money, maa-achieve mo yan pag maganda lang yung kalusugan. Exactly. Kaya wag natin masyadong abusuhin, Kaysel. Yes, thank you. Ayan. Siyempre, Ayun. inspired So, din ako sa iyo. ano namang wish mo sa akin, Gaysel? Sige na.
Yung wish ko sa'yo, ano, 'di ba, sabi ko na kanina, yung wish ko talaga sa'yo, pinagpe-pray ko lahat sa every time naman ako na magpe-pray, every matulog ako at paggising ako na sana lahat ng mga tumulong sa akin, yung nagbigay ng inspiration sa akin kung ano ako ngayon, i-be-bless ng ano, more ano talaga, kasama ka daw yung Mama Sam, ng mahaba pang buhay at saka good health talaga. Lagi ko yung pinapanalangin kasi wala naman akong maibibigay na ano, na material na bagay na ibalik sa iyo, kundi ipagdasal, ipanalangin na lang kita ng bonggang-bongga. At alam naman ni Lord, at alam mo naman kung gaano ka kaimportante at lalo kung gaano kita kalap. So, di ba? Sa Love. lahat ng mga pinagdaanan natin, mga ups and downs at mga pagtatampuhan, mga galitan, mga lahat, basta hindi nyo nagbabago, mahal pa din kita. Maraming salamat Giselle sa pagmamahal mo sa akin. Na-appreciate ko yan. Alam ko yon. Ako minsan, Giselle, ano lang, siguro matampuhin lang ako minsan or siguro minsan talaga matabil yung bibig ko pero lagi mong tandaan, Giselle, mahal kita. And then, of course, Yeah. marami pang pagsubok na pagdadaanan. Susubukan tayo ng panahon sa sistemang pakikipagkaibigan. Sana wag kang magpadala sa mga sistemang ganon. Ay, hindi naman siguro. Siguro nalilihis ng very, very light. Pero alam ko naman na may mga taong tutulong na tumanaw doon sa nakaraan, bumalik, lumingon sa pinanggalingan para magiging maayos ka sa paparoonan. Di ba? Parang ganun lang yun. Sa akin, Maging, Gaisel, wala ka naman dapat tanawin na utang na loob. Ang gusto ko lang, Gaisel, pag-igihan mo lang yung ginagawa mo kasi magiging benefit mo to in the future. Para sa'yo lang yan. Hindi para sa akin yan. So siguro, ang ano ko lang dyan, wish ko lang na sana pag-igihan mo, pagtiyagaan mo, maging masipag ka. Kasi mapapakinabangan mo siya in the future sa buhay mo. Alam mo yon kung ano yung ibig ko sabihin. Yun lang, masaya na ako doon. Kasi wala naman din ako maibibigay na mga ano, pero yung alam ko na meron kang tinatawag na support system, masaya ako doon. At alam mo yon guys, lagi lang ako nandito, open naman ako for mga question mo, sa mga kailangan na ano mo. So yon, basta keep going lang and keep fighting. So masaya ako doon. yes, Wala kang dapat ibalik, yes. wala kang dapat ipagpasalamat. Kasi yung sinasabi mo na tulungan kita, Diyos ang gumawa no, naging sistema lang niya ako, naging guide lang niya ako. And then I think ang siguro magiging masaya ako kapag nag-grow ka. Ganon. Yun. Yeah, Ayun yung kaligayahan ko. Kasi doon ko makikita na ay success ako sa pag-guide ko kay Gaisel. Ganon. yeah, thank you. At marami, syempre kailangan ko ipagpasalamat pa rin sa iyo. Sa tityaga mo ba naman? Yung isang beses na Alam mo naman kung nagpasalamat gaano sa ako isip. kakulit. So wala ka naman dapat ipagpasalamat. Obligasyon ko yun bilang kaibigan mo. Thank you po, Mama Sam. At wag mong isipin na hindi ko na-appreciate yun. Wag mong isipin na dinidedma ko yung mga bagay-bagay. Hindi ko talaga yun dinededma. Basta, na-appreciate ko lahat ng mga ginagawa mo, yung mga pagalit mo, mga pangkatatampo mo. Basta na-appreciate ko yun. Ay, proseso yun ng pagkakaibigan natin. Kahit virtually lang tayong magkakaibigan, ay naging masaya ako at naging part ka ng buhay. Kilala ka nga ng buong pamilya ko eh. Sabi ko sa'yo eh, Huwag ka mag-alala, magkikita naman tayo in the future. nakakaloka. Yung kilala ka ng buong pamilya ko. Oh, sige, go na tayo. Oo, simulan na natin. Masyado na may emotional. Malay mo, maging hipag mo pa ako. Charot. Nakakaloka. Hindi natin alam, di ba? Malay mo, pumunta ako dyan sa inyo, yung mga pinsan mo, kapatid mo, maging jowa ko. Hindi natin alam. Ako, yung kapatid ko pa namang mag-isa doon sa Maynila, wala kasama. O sabihin mo, sasamahan ko na lang siya. Okay. So, yun Nakakaloka. na. O, go na tayo sa chika. So, eto na, syempre, katatapos lang ng Miss Universe Thailand. Talaga naman lahat ay medyo nawiwindang dahil eto nga daw si Antonia Forcil sigurado na daw na mananalo ng Miss Universe this year. Pero ikaw, guys, tatanungin kita, nakikita mo ba na ang kapalaran ni Antonia ay magiging katulad kay Lara Duta na
nakakuha ng dalawang crown Intercontinental, title. yeah. Oo, di ba? Mhm. After niyang lumaban ng Miss Intercontinental, nanalo siya. Tapos after a year, lumaban siya ng Miss Universe, I think 2 years. Nanalo siya. Tapos nanalo siya ng Miss Universe. Tingin mo, ganun din ba ang mangyayari kay Antonia? Gaano ka ba nalalakasan talaga kay Antonia Porcio? Antonio Porcel, kung malakas, Mama Sam, sabihin naman natin, malakas naman talaga siya. So, totoo lang. Hindi siya pwede na, ay, pang top 15 lang yan. Alam mo namang kakabog eh. Alam mo naman marami siyang experience. At si Antonia po ay never pang natalo sa isang beauty pageant. Never sa history niya, never pa siyang natalo. So ngayon, kung maglalara Lara Duta nga ba ang kanyang ano ba tawag, future, feeling ko kung kasing talino niya si Lara Duta, kung kasing powerful at saka inspirational ni Lara Duta si Antonia Persil, baka, o di ba? Pero nandun talaga ako sa point na malakas talaga si Antonia at talagang pang top 5 talaga yung level niya pag nag-compete siya sa Miss Universe. Pero yung corona na sinasabi ay medyo 50-50 pa yun. Depende pa yun sa mga kakalaban niya. Kasi out of, sabi nila, 90 plus, 43 pa lang ang confirm. 43 pa lang yung nakikita natin, 43 pa lang yung nalalaman nating makakalaban niya. So, halos kalahati pa lang yung nakikilala nating makakalaban natin. So far, nandun siya sa tuktok. Kung hindi man sa tuktok sa pangalawa, sa pangatlo, pero tingnan pa natin kung sino yung makakalaban. Kasi mahirap magsalita na siya na agad. Parang walang ganon. Marami pa siyang makakalaban kaya at naghahanda rin kagaya niya. So, it depende pa rin yung kung nasa kanya ba talaga ang star. Ako naman, nandoon sa nakikita ko, malaki yung chance nila na makuha nila this year yung corona ng Miss Universe kung tatrabahuhin to ng bonggang-bongga ni Antonia Forsyth. Kumbaga parang, sige, palagay na natin, 60% yung chance nila or 70% yung chance nila. Ganong kalaki. Kumbaga kasi mayroon silang kandidata na talaga namang very good, very well, at saka masasabi natin, ako, malakas to. Ayun, kasi nga, tulad nga na sinabi mo kanina, never pa siyang natalo sa pageant and then maganda yung styling naman ni maganda ang mga ginagamit niyang mga materyales and maganda naman yung communication skills niya. So, malaki yung chance talaga nila na masungkit yung corona. And then, kung sasabihin naman natin na sure na ba, hindi. Kasi meron din naman siya mga kahinaan. Ako, sa totoo lang, personally ko siya nakita, nakukulangan ako sa kanyang confident. Yung masasabi mo yung pangkumpiyansang pang Miss Universe talaga. Yung tipo kasi pag sinabi kasi Miss Universe, dapat kasi talaga yung tindig, yung kung paano to magsalita, kung paano to maglakad, kung paano to rumampa, yon doon mo dapat titignan yun na parang wow, Miss Universe to, di ba? Pero sa ngayon, hindi ko pa siya nakikitang Miss Universe. Ang nakikita ko sa kanya, pang Miss Supranational. Parang nag-continuous lang yung reigning niya bilang Miss Supranational after niyang makornahan ng Miss Universe. And then, of course, iba yung beauty niya noon, iba yung beauty niya ngayon. Ngayon, medyo matured siya. But, depende sa kanya. Kasi, bakit naman si Andrea Mesa, di ba? Hindi naman ganun Yes, kabongga yung matured. communication Tita na skills. siya. Pero na-winner, di ba? Yes. So, hindi natin pwede underestimate si Antonia. Kumbaga, nandoon na parang aabangan mo pa rin kung sino yung mga makakalaban niya eh. Pero, ang bala dito ni Antonia Forsyth, syempre, yung pagiging supranational niya. Malaking bala yun ni Antonia. Pero kung wala yon, I think, madali lang tumaligwak. Yes, So, tama. ayun yung abangan natin. At feeling ko sa Antonia talaga mamasam yung makapagbabalik sa Thailand uli sa semifinalist. Kasi 2 years silang El Tukuyo. 2 years to El Tukuyo. So, I think talaga si Antonia talaga makapagbalik. Parang sa atin din, si Michelle D. Siya rin yung susi para makabalik tayo sa semifinals ng Miss Universe.
Naniniwala naman ako doon. So nabanggit mo si Michelle D. Ikaw, si Michelle D at Antonia, sino sa tingin mo ang mas makakarating talaga sa top 3 o sa dulo ng laban? Ikaw ba, kumpiyansa ka ba sa galawang Michelle D dito sa Miss Universe, or natatakot ka dahil pwede siyang ma-elbow ni Miss Thailand? Ako mamasam, ang basis ko lang dito yung mga national pageant na nilang naganap na kung hindi ko naman alam kung anong latest at kung anong bago na ngayon kay Michelle. Siyempre yung nagpapakita lang siya na sa mga short video niya na nagtitraining siya, sumasayaw-sayaw siya. So maganda yon kasi nga nagtitraining naman. So kung pagbabasehan ko yung national pageant sa Miss Universe Philippines, kung ano nga ba ang chance na dito sa mga naglabasa ng name 43 something, eh mukhang hindi pa. Hindi pa siya aabot doon sa tuktok. Mas lamang doon sa kanya si Antonia. Pero kung advocacy ang pag-uusapan natin, Mama Sam, I know naman na Michelle D can ace that, at obvious naman na legit ang kanyang advocacy at hindi gawa-gawa, at mukhang doon talaga yung pinakamalakas na bala ni Michelle D. Sana sa natitira pang araw, natitirang linggo at buwan, ay ipagtuunan niya talaga yung kanyang pasarela kung paano niya talaga ma-ace ang Miss Universe para umabot doon sa tuktok or makuha man ang corona, ng panglimang corona para sa Pilipinas. Okay. Ako naman, sa kanilang dalawa, syempre malakas talaga ang Antonia kasi kung iisipin mo kasi, hindi siya malakas regarding doon sa, ay naku, malakas to kasi magaling magsalita. Malakas to kasi magaling rumampa. Magaling, total package siya. Hindi yun eh. Malakas siya kasi meron siyang title na hawak na pwedeng maging daan yon papuntang universe. Ayun yung malakas si Antonia. Pero sasabihin mo na yung advocacy ni Antonia, malinaw ba? Yung ganito ni Antonia, communication skills ba niya? Hindi ba siya kayang ligwakin ng iba? Hindi ba kaya ni Michelle di tapatan yung communication skills ni Antonia? I think yung katawan, hindi kaya bang pataubin to ni ano? I think wala nun. Malakas ang isang Antonia Porcel because she is a supranational winners, title holder. Yung credential Oo. mismo ni Antonia yung Yun, nagbibigay sa kanya pataas. yun talaga. Yun talaga yung malakas lang siya doon. Pero kung pagbabasehan natin yung advocacy, mas parang mas malakas doon si Michelle D. And Yeah. then body, matangkad, I think malakas si Michelle D. And then siguro naman communication skills, may substance naman yung mga sinasabi ni Yeah. Michelle D more Michelle than kay D. Antonia. Kaya lang Antonia, kasi si yeah. Antonia kasi maganda mag-deliver ng sinasabi. Mm-mm. Maganda magsalita. Yes. At alam ni Antonia kung paano kakabog at consistent. Although kinakabahan, nakita man natin yung kaba eh. Ganun din naman si Pia dati, di ba? Kabang-kaba siya doon sa Q&A. So, para sa akin, may i-improve. So, mag-improve lang din si Antonia sa larangan ng Q&A or communication skills niya, talagang kakayanin niya. Also kay Michelle D. Si Michelle D, mukhang angat siya doon kay Antonia when it comes sa speaking skills. Kasi iba yung Michelle D. At saka yung mga sinasabi niya ay galing sa puso, very authentic din. So, tingnan na lang talaga natin. At sana yung pasarela ni Michelle D ay mag-improve ng bonggang-bongga. Kasi doon siya madadali. Kasi bago dumating ang Q&A na which is siya malakas, dadaan mo na sa swimsuit competition and long gown competition. Kaya yun yung paghandaan ng mga proseso. I think I'm not worried about that eh. Kasi parang feeling ko naman, eto naman kasi si Michelle D, pagdating sa evening gown, talaga namang pumapalo naman si Michelle D. Marunong maglaro din si Michelle D, in fairness naman sa kanya. Sa experience natin sa kanya sa Miss Universe Philippines, lalo na yung pangalawang laban niya, marunong naman makipaglaro. And I think mas parang sila ngayon, yung parang planado, mas pinag-iingatan nila yung mga plano nila, lalo na alam nila si Antonia isa sa mga malakas. So talagang mas inaano siguro nila yung gagamitin nila.
tingnan mo, bigla siyang nag-training ngayon ng pasarela. So, parang nandoon siya sa sistema na, no, I have to do this for my country, Philippines, di ba? Yeah. So, I think, siguro maluloka ako pag nandoon na sila sa top 5. Ay, ang saya. First time in the history yun, Mama Sam, na top 5 Philippines and Thailand. Kasi nung kay Parang Maxine at bigla. saka kay nung 2016, top 6 naman yon. Pero sa top 5 never pa yung kasama yung Philippines and Thailand. Ang saya. Parang top Pag 5 ganun. na din naman yun eh. Ako parang ang titignan ko dyan, maulit kaya yung mga nangyari noong 2019, 2017 na nalaglag ang Pilipinas at Thailand ang Top nakapasok 10. sa top 5. Mhm. Yes. Yan. So yun yung Mauulit kaya. aabangan natin. Oo, baka or kaya bang ilaglag ni Philippines itong si Thailand sa competition? Yun yung talagang aabangan natin. Ikaw, tingin mo? Mama Sam, training lang talaga. Kakayanin ni Philippines ilaglag si Thailand. Pero so far, mukhang si Thailand yung medyo angat-angat ng very, very light. Kayang-kaya yun ni Michelle D. Alam natin yung capability ni Michelle D. At saka after Catriona kasi ang baba ng placement natin sa Miss Universe. Kumbaga, hindi na tayo umangat sa top 20. Hanggang top 20 lang talaga tayo. So, nag-hoping ako na si O Michelle D hindi maiangat naman. niya. Pumasok after Ay, si Catriona Beatrice pala, si si Beatrice. Beatrice. Kung Naging top nagawa ni 5. Beatrice, tingin mo kaya-kayang gawin to ni Michelle D? Oh my God. Ang hirap ang hirap mag-decide. Pero I think kakayanin niya, Mama Sam. Yung Ako ginawa ni tingin ko kaya Beatrice. niya kasi kung Mm-mm. ang level ni Beatrice ay ganitong level, what if pa kaya yung kay Michelle D? So kakayanin niya ni Michelle D. Ako kasi, Mm-mm. ewan ko, ang lakas ng kumpiyansa ko kay Michelle D. Sa totoo lang. Mas, ando doon ako na parang, oy, nako, mukhang Thailand to ah. Pero, kagabi naiisip ko, parang, I think Michelle D pa din to. Yeah. Yan. Kasi So, eto, nandun din talaga si Michelle. yes. Ito next question ko sa iyo. Si Celeste, nag-judge dito sa Miss Universe Thailand. Anong thought mo doon? Um, ay, nakakaloka. Si Celeste kasi, siya, sabi doon sa interview niya, siya naman talaga yung ano ba tawag dito? Nag-offer ng sarili niya. O baga, Nag-volunteer. oo, nag-volunteer at pinagbigyan siya ng organization ng Miss Universe Thailand. At alam mo naman, buglang kumabog at bumongga ang Celeste Cortez ninyo. Ano lang, mabuti pa siya, binigyan ng ganong eksena sa Miss Universe Thailand. Mas marami siyang exposure kay doon sa pagpasa niya ng corona sa Miss Universe Philippines. Nang To dahil be lang hindi siya honest, pumunta. na-surprise ako, bigla siyang lumabas sa entablado. Mm-mm. Wala akong idea kasi syempre siguro sobrang busy ko. Hindi ako nakakapagbasa ng mga updates. So, ang gulat ako, biglang tinawag si Celeste Cortese out of the blue talaga. Parang, oh my God, hindi sa panaginip ko, hindi ko maisip na si Celeste ay mag-host, mag-guest bilang judges dito sa Miss Universe Thailand. To be honest, at the same time, napaka-question din ako, bakit ka na nandito? Ayun. Oo. Kasi ganito, kasi may lumalabas ngayon chika dito na ito daw si Antonia, kung tutukusin daw, hindi daw talaga mananalo ng Miss Universe Thailand. Kaya lang daw to nanalo ng Miss Universe Thailand because ang judges is majority ay parang close kay Antonia. At isa na Grabe nga naman sa dito, chika. sa naiintriga ngayon, Celeste Cortesi, At saka si bago Maria. pa lumaban si Antonia sa Miss Universe Thailand ay magkakasama itong si Angeli Ann Scott Keme, si Celeste at saka si Antonia. And then biglang nandito sa Miss Universe Thailand. At hindi naman kasalanan yun ni Antonia. Yung organization na may kasalanan nung kasi kinuha Pero naman nila si Creste. tingin mo, nagkaroon ba ng bayasan? I think hindi naman mamasam. Nakita naman natin yung performance ni Antonia, hindi naman putyo-putyo. Unlike sabihin naman natin hindi siya nag-top doon sa swimsuit kasi may
kinabog siya ni 27 doon sa totoo lang. Hindi man siya yung pinaka-top doon sa gown, pero doon sa Q&A, sa top 3, para sa akin siya talaga yung nagbigay ng solution doon sa question na yon. Although kasi ang mabilis na masasolbahan ay hindi talaga climate change at wala na talaga doon si Vina sa contention. Mukhang Justy and Antonia lang talaga. So para sa akin, no, wala. Siguro naging fair naman yung laban kasi kredibilidad ni Antonia, kredibilidad ni Celestito at saka kredibilidad ni Maria at saka ni Angeli Scott Kemes ang para lang ipanalo si Antonia for what? O di ba? Siguro hindi naman siguro sila ganun. Paano lumaban ng Miss Universe? Ako para sa akin, it doesn't matter kung may nagkabayasan ba or what. Kasi nakita naman natin na kung sa lahat ng kandidata talaga sa Miss Universe Thailand, I think is Antonia ang talagang masasabi natin deserve na manalo bilang Miss Universe Thailand this year. Kasi parang no matter what parang titignan mo pa rin yung credential Ang tanga na lang ng organization ng kapag pinakawalan pa nila yan. 'Di ba? Yeah. So, Oo. hindi ko nakikita na nagkaroon ng dayaan kasi ayun yung biniblame ng kampo ng ibang kandidata na parang sinasabi, o kaya ganyan kasi parang majority kaya nga may judges So, kukunin talaga din yung majority system. But for me, I think yung mga judges from the beginning pa lang, alam na nila yan na parang doon tayo sa sigurado tayo kasi they wanted to become a Miss Universe, di ba? So parang ang iisipin nila doon, sino ba yung talagang parang pwede tayo makasiguro na siya yung magiging Miss Universe, di ba? In the, Yes, tama. Bakit so yung magpapadala ng ikatatalo uli nag-aalin nila. kailan 2 years 2 years na silang El Tocuyo bakit ka magpapadala ng talo Sa uli? marunong. Oo, doon ka na sa marunong at yung alam Yes. mo na pwedeng may ibuga sa competition. Yun. Pero ganon. Move on na. Yung mga Kaya talunan, move doon sa on. chika, I think it doesn't matter kung andyan si Celeste o wala si Celeste or ano. Ang nakakaano lang dito kasi si Celeste kasi is close friend din ni Michelle B ever since. Yes. Hindi lang So close parang friend. Magkasama lagi sila. so parang para naman nabigyan naman ng ni Celeste ng sakit ng ulo itong si ano. Si Michelle B. Pero no. At the same Oo. time, hindi ko naman iniisip na gano'n yun. Kumbaga parang, ako challenge yun naniniwala siya na magaling si Celeste, si Michelle B. So, it doesn't matter. Kung magaling ka. Kung mananalo ka sa Miss Universe, mananalo ka sa Miss Universe. Ganon. True. At hindi yun nang dahil basta ganun talaga mag-a-align sa iyo ang star kung talagang tadhana mo talaga manalo Miss Universe. Ito pa ang chika. Si Angeli Ann Scott Kemes ay na-El Tocuyo sa Miss Universe. And she's Ann. And then si Ann nung last year is Ann din na na-El Tocuyo. And then ngayon another Ann na naman. Tingin mo, papaboran na ba ni Miss Kun Ann? Si Antonia para manalong Miss Universe. Nakakaloka yung Ann. Sira na si Ann. Sira na si Ann kung hindi niya ipapasok si Antonia kasi once na pumasok yan si Antonia, ay talagang magbo-blow up ang viewers ng Miss Universe at saka ay nako, sinasabi ko lang kasi si Anna the Tiger, medyo wala naman talaga sa contention na manalo pero itong si Antonia na naman may chance kasi Oh. knowing her, 'di ba? Yung credential nga bongga nga itong si Miss Antonia Firstfield. So, papaboran niya ni Ann. Ipapasok niya ni Ann. Kun Ann. Kun Ann, di ba? Eto daw, si Jassy daw, ayaw na daw sumali sa Miss Universe Thailand. Ay, sinabi ba niya? Doon sa interview ni Ann, ay talaga, may nag-interview kasi sa kanya, Mama Sam, na may possibility pa daw na sasali siya. Pero sinabi niya hindi na. So kung hindi na, edi sayang naman.
Mabata Oo. pa naman siya eh. At saka Ba't matalino din tingin naman. mo dapat pa ba siyang sumali? Oo, may isa pang chance. Hanggat ano, kasi first timer naman niya mamasam, 'di ba? So, Mhm. kailangan niya ng experience. Malay mo next time makuha niya na ang corona. Kasi ngayong unang sali pa lang niya nandito na siya first runner up ng lola niyo. So, dapat walang bitterness, dapat pinasok na ang pageantry at alam niya kung paano laruin. At hindi dapat pa bitter-bitter. Kasi may nananalo, may natatalo. Correct, 'di ba? Mm. So gano'n Mm. talaga. So kailangan lang kailangan you have to be sports lang. Hindi yung parang Mm. kailangan para kang nalugi diyan kapag natalo ka na. So malay mo in the future bigla kang sasali, 'di ba? Tingnan mo si Herlin Budol, 'di ba? Oh, bago-bago ng isip. Sabi ni Herlin Budol ano daw, napakaganda daw namnamin uli ang pinagbumalik ka sa pinanggalingan mo. Nakakaloka, o 'di ba? Anong Maraming masasabi beses mo do'n? maraming beses na bago ng isip. So maniniwala ka pa ba kung anong desisyon niya sa mga future na sasabihin niya? Nakakaloka. Wala siyang pinanindigan sa sinabi niya. Ngayon sasabihin niya hindi na ako sasali. Bukas pag may opportunity sasali na naman daw. Ano ba talaga, be? Oo, Kaloka. pabago-bago rin ng isip. Okey, punta muna tayo dito sa mga kandidata. Tingin mo si Miss Canada, galing sa Miss Miss International Top 8 International. pa, oo, Yes. kakabog din ba? Tingin mo kaya nitong kabugin si Antonia? Si Miss International, ay si Miss Universe Canada na galing sa Miss International 2022 Top 8, nanalong Miss Universe Canada, nakakaloka siya, maganda siya, mamasam, matalino din. Ang Mm. problema, sa sobrang talino niya na doon sa Miss International, hindi nakapasok yung speech niya. Akala ko nga pasok siya pero hindi talaga. Pero kabog at saka after siguro Shira Burchell, Mhm. yes, after Shera Burchell ng 2016, siya ang pinakamaganda at malakas na kandidata na galing sa Canada na magre-represent ng Canada this time. At saka maraming Pilipinong tumutulong sa kanya ha. O 'di ba? Si Miss Universe Canada. So hopefully makapenetrate sila kasi ang last placement yata nila is nung 2016 pa with Shera Burchell. Uy, hindi Kasi naman. Nung last 2018 year top 10. pumasok sila. Pumasok pa sila last year. Oo, 'di ba? Ayaw nga pala, at saka Nakakagulat nga. 2018, pumasok din sila sa top 10. So, hopefully, makapenetrate na sila to the top. Kasi yung Canada, minsan, isa lang naman yung Miss Universe yata nila, di ba? Si, yung kababayan mo na ngayon, Hmm, si Natalie Glivova. mhm. Ayun, at may half Russia naman yon. So, hopefully, makapenetrate na ang Canada sa top. Kasi malakas din ito So, good luck kay Miss Canada. Kasi may experience din naman siya. Miss International siya galing. And hopefully, yung talino niya, ay madala niya talaga dito sa Miss Universe. Pero tingin mo kay Nicaragua, Si Miss Nicaragua, Shaynes Palacios. O, di ba? Nung napanood ko yung pageant na, obviously na siya lang mananalo mula umpisa. Lakad pa lang ni ate girl, Miss Universe na yung lola mo. oo, 'di ba? Opening pa lang, nasa kanya na ang corona at hindi niya na binitawan hanggang sa dulo. Kahit hindi ko naintindihan yung pinagsasabi niya sa Q&A, wala nang question, si Shaynes Palacio na. Galing naman siyang Miss World 2017 yata or 2018. I don't know kung anong pero tapos lumaban siya sa Miss Nicaragua, uli ayun, nanalo na. Dati medyo nung sa Miss World siya medyo bagets pa siya noon. Medyo ano ba tawag dito? Unexperienced. Kumbaga ano pa, kulang. Parang si Michelle din nung sa Miss World, parang ganon, level. Pero Mhm. ngayon, ang dami na nilang sa Miss World na galing tapos sasali Miss Universe. Kaya good luck. Medyo malakas itong si Shanice Palacios. Medyo matured lang din, parang si Michelle D. Kasi ilang taon na rin siya. Kasi pares pa sila ng hairstyle ni Michelle D. Hanggang dito lang din. Pero kabog Mhm. talaga when it comes talaga sa technical aspect sa pasarela at long gown ay magaling. Pero hindi ko alam kanyang communication skills kung talagang magaling kasi nga hindi ko naman intindihan yung kanyang Q&A. At saka kung mag-search naman ako ng kanyang profile at credential,
hindi ko rin maintindihan kasi Portuguese din. So good luck na lang pero nagagalingan ako sa kanya. Mm. Pero tingin mo kung halimbawa galawan, kaya netong elbuhin si Antonia? Kung galawan mamasang, obvious naman, kaya niyang elbowin si Antonia. Kaya na talagang elbowin si Antonia yung galawan niya, matangkad pa siya. Ang problema nga lang dito kay ang Ecuador, marunong ba itong mag-English? Mm. Ayun yung Kung marunong, ayun yung aabangan mo oo. eh, no? Mm. Oo, kasi sa totoo lang mamasam, sabihin mo natin English is not important or whatsoever na sinasabi nila in real life, ang Miss Universe naghahanap pa rin ng English speaker kasi mag-hire na naman sila ng kagaya ni Iris Mitiner, pinag-aral nila ng English para lang sila magkaintindihan kasi gagastos na naman sila sa interpreter kung hindi marunong mag-English yung winners. Parang kay Correct, Iris correct. Mitiner. Mm. So, nagtitipid yung organization ngayon. So, kailangan nilang English speaker talaga na malala. Oh, eto daw, wala daw Miss Indonesia. Maraming lumalaganap na ano ba tawag dito, na mga chismis na mukhang yung Miss Indonesia ay hindi na magko-compete sa Miss Universe. Parang wala namang sinabi yung organization ma-disqualified sila, di ba? Hindi, sinabi, yung nakausap ko yung Indonesian na friend ko, sabi niya mukhang hindi magpapadala ngayong taon na to ang Indonesia sa Miss Universe. Siguro nang dahil din naman sa organization or decision ng organization Miss Universe Indonesia. Pero hindi naman sila pinagbabawal na hindi mag-compete. Oo. Nasa organization ng Miss Indonesia yan at saka sana wag kasi wag pag may Miss Indonesia iba din naman talaga ang bardagulan pag nandyan yung Indonesia. Wala sila Ito yung, noong yung kay Aya Maduta. Ano ba yun? Si Aya ba yung hindi, yung sumunod kay Aya yung hindi nakalaban? oo, yung Ayu Maulida, Si ang Ayo sumunod kay Maulida. ang sumunod sa Nakalaban si kanya, Ayo, yung sumunod sa oo, kanya yung hindi nakalaban. hindi. Yung Beatrice Luigi Gomez wala. Walang Indonesia noon. Wala Indonesia. Mhm. Oo, ayun, tapos si Laxmi na last year. Tapos ngayon si Fabian sana wala. Sayang kasi okay naman si Fabian eh. Um, sayang lang talaga kung sakali lang ha. Malay mo Pero magko-compete naman talaga si sino pa ba Fabian. yung mga inaabangan natin sa Miss Universe ngayong taon na to? Colombia, wala pa ang Colombia. Wala pang Colombia pero may Venezuela na. Puerto Rico wala pa din. Puerto Rico, wala pa. Yes, USA, USA, wala pa. France, Meron na, may pambato na Spain ang pala, France. Spain. Spain pala wala pa din. Ay last year semi-finalist sila. Tapos wala pa din ang wala pa din ang ano pa Ang bang bansa? Brazil, ang Ang Brazil wala Brazil. pa. Nakapasok ba si Spain last year? Yes, nakapasok sa Spain last year. Yung hindi nakapasok, yung parehas ni Cortese ng parang malakas, si Italy. Oo, si Oo. Italy ang hindi nakapasok. Pero si Spain nakapasok last year. Sino pa ba yung mga nakapasok last year na wala pang contestant so far? Si Mexico, mamasam wala pa. Wala pa. So, yan yung mga Mm. abangan pa natin. Pero may Yes. tanong pa ako sa iyo, Gaisel, isa pa. So, nung nakaraang taon, ginulat din tayo ni Miss Italy na sobrang ganda, panalo din yung galawan, pero hindi nakapasok sa semifinals. So, tingin mo, possible ba na hindi makapasok ang Thailand sa semifinals sa kabila na parang malakas sila? Oh my God, hindi ko ma-imagine na hindi makapasok sa Antonia. Oh, bakit si Celeste? Oh, ito ha, Celeste Cortesi, na isa din sa mga malakas din noong nakaraang taon. Possible ba na hindi makapasok sa semifinals si Celeste? Walang nakaisip noon. O sa Pero bagay, nagulat ang lahat, di ba? Hindi nakapasok. si Antonia Porcild, may possibility din mamasam na ma-El Tucuyo siya. Lalong-lalo na kung hindi talaga siya, di niya bibigyan ng priority yung kanyang advocacy at saka yung plataforma niya sa Miss Universe. Kasi doon talaga siya mahina eh, yung kanyang advocacy.
may possible din. Kasi yun din naligwak si Celeste eh. Yung kanyang advocacy at saka yung kanyang communication skills. Saka Doon yung din siya ibang naligwak. kandidata sa Miss Universe, o ibang kandidata sa Miss Universe na malalakas na pumapasok taon-taon, katulad ni Miss France. O, di ba Mm. taon-taon din yan pumapasok pero hindi nakapasok dahil sa transformational leader na tinatawag. Ako nga iniisip ko nga ano man transformational leader na ina-apply dito ni Antonia Forsyth? Wala kasi akong maisip. Yun na nga Mama Sam eh. So kailangan mag-focus siya doon sa 2 buwan na nalalabi. Sana yung pagtuunan niya yun ng pansin. Talaga. Yung kanyang com skills at saka yung advocacy kung paano niya ah ah, maging transformational leader. Mag-focus siya So, doon yun yung muna. ayun yung nakikita mong dahilan na pwedeng maikaligwak niya. Yes. Yung dahil Yes. hindi transformational leader, ganon. Yes. Yun yung possible na ikakaligwak ni Antonia talaga. Pero, my God, ang sakit naman sa puso nun. Sa totoo lang. Kasi nga tulad nga na sinabi ko, di ba yung sunod-sunod na pwedeng madala niya pa yun. Nakakaloka. Kasi alam mo sa totoo lang, kung hindi mananalo si Antonio or kung hindi mananalo si Antonia, parang hindi na alam siguro ng Thailand kung sino yung ipapadala nila sa Miss Universe para masungkit yung corona. Parang ito na yung pinakamalakas nilang bala. Yes. Ito na nga yung pinakamalakas nilang bala after ng kay Amanda Obdam. Kasi umabot si Amanda ng top 10, di ba? Oh, Tapos, pero yung masasabi mo na talaga na parang possible na pwede silang masungkit, si Amanda mm Obdam, yung nakita ko pa lang sa personal noon, parang feeling ko, ang swerte nito pag nakapasok sa semifinals, pero umabot nga hanggang top 10. Pero hindi mm natin masabi na, yung alam mo yun, kasi magaling din si Maria Ponchalar. Nung Magaling 2017. din. Oo, pero ayun nga, si Antonio na lang yung parang bala talaga nila na parang matinding bala nila. Pag nali good luck talaga. Pero parang feeling ko Yes. naman, may possibility na ma-El Tocuyo. May possibility, pero maliit lang yung chance. Hindi naman ganong kalaki. So, Yes. ako, nandoon ako na baka nakakatakot lang kasi, hindi masayang. Alam mo yon. Oo. Kasi siya na yung pinaka-quality na ilalaban ng Thailand sa batch na to. Lalo So, na ngayon, sana konti na lang yung preparasyon na gagawin nila kasi by October lilipad na sila. yes, tama. So isang buwan na lang talaga, September or isang buwan at Halimbawa hanggang kalahati. October, nagtitraining. Oh. Konti pang papayad kay Antonia, mga ganong level kasi nga medyo Kailangan this coming month, September, kailangan mag-focus talaga si Antonia sa mga gagawin niya. Kasi kung damitan lang naman, kaya naman nila yun mamasama. Yung mga wardrobe OOTD, yung talagang yung performance niya talaga, kailangan pag-focus siya at mag-umpisa na siya ng training. Ayun. So, hindi lang kasi galawan. Kailangan niya talaga yung matibay na advocacy ang kailangan niyang anuhin doon. Kasi hindi din naman natin alam kung paano siya lulusot kung wala naman siyang advocacy. Pero ang tanong ko sa iyo, kung si ay possible na ma-El Tocuyo, tingin mo si Philippines possible din kaya ma-El Tocuyo? Ang sakit-sakit din no, nakakaloka. Yung magkaibigan pa naligwak. Possible si Michelle D? No. Hindi mo nakikita. Hindi. Kasi yung transformational leader at saka yung communication skills at saka advocacy ni Michelle D mas priority ngayon ng Miss Universe organization. Meron siya nun nawala last year. Ako Sabihin mo naman, ang natin, nakikita ko, Gaysel, kay Michelle D, kasi alam mo kung ano yung matibay na bala dito ni Michelle D? Siya talaga yung tinatawag na transformational leader.
Yung Mm-mm. sasabihin mo na legit talaga ha, not only because of her advocacy ay maganda. Una, connected talaga sa buhay niya. Yung dalawang kapatid niya na autism. Tapos autism awareness yung kanyang advocacy. Nag-aral siya na psychiatrist para maging gabay to para doon sa dalawang kapatid niya kung paano i-handle. Plus, Mm-mm. isinare niya ngayon sa community niya. Yeah. Kaya ang Kaya, tibay ni Michelle D. Ang tibay-tibay ni Michelle D. Kung ikukumpara mo siya kay Antonia, malinaw si Michelle D na kaya niya na makarating sa dulo ng laban. yeah. Ang kailangan lang ni Michelle D siguro yung paghandaan yung bawat aspeto. May laban ang Michelle D sa competition. Yes. And I think kaya niya ma-elbow si Antonia kung tutuusin. Si Antonia lang, kaya lang naman malakas sa totoo lang. Isipin mo, hindi siya supranational. Ano ang bala ni Antonia? Correct. Hmm. Kaya Mm. lang, lagiging malakas because knowing her, she's a supranational winner. And then, Mm. possible na maging reyna uli siya ng Miss Universe dahil subok na. But at the same time, pwede din siyang ma-entukuyo ng mga kandidata. Kasi at the end of the story, ano ba ang mo? Ano ba ang background mo? So ngayon, reyna ka, ano naman ngayon? So pakita mo sa amin kung bakit ka namin kukunin. Mm-mm. At nagre-reflect din yung kay Antonia kung naging anong klaseng reyna ba siya doon sa supranational nung term niya. Kasi siya yung longest Miss Supranational ever kasi dahil nag-pandemic nung time niya. So, good luck. Yun nga, Kaya mo yung siya pa-pressure. pinakamalakas din. Oo. Sana ay hindi mag-reflect na kung anong klaseng reyna siya doon para malay mo, 'di ba? At basta parang mas malaki ay hindi naman. Parang mas malaki yung chances ni Michelle D na makapasok sa semifinalist kaysa kay Antonia. Pero kung nakapasok silang dalawa, mukhang aabot si Antonia sa dulo. Kaya Mga ni ganun din. Antonia, hindi ganito. Mm-hmm. Malaki ang tsansa, mas malinaw ang tsansa ni Michelle D na makapasok sa semifinals more than kay Antonia. Pero kung Oo. makakapasok si Antonia, kaya ni Antonia na makarating hanggang dulo ng laban more than kay Michelle D. Ganon. Yes. Yes. Yan ang totoong yun ang realidad. Kung magbabase tayo sa transformational leader advocacy na makakapasok sa semifinals, si Michelle D isa doon sa makakapasok. Pero kung So, makakapasok din sa Antonia, malalaman natin yan kung etong Miss Universe ay papaboran ba si Antonia kapag nagpalit sila uli ng Kasi di ba dati, confidently beautiful. mm. Then naging beautifully confidently. Mm. So ngayon, tingnan natin kung tapos biglang kinancel nila. Bigla nilang pinalitan ng transformational leader. Transformational So leader. nalaglag syempre yung mga kandidata. na, Kaya nga kinuha nila kinuha nila itong si Celeste over Michelle D because of confidently beautiful. Confidently beautiful. Mm-hmm. Hmm. Yeah. So ngayon, yung biglang nagpalit. So, biglang naging transformational leader. Hindi talaga transformational leader na si Celeste. Kasi confidently beautiful lang siya. Charot. So, yun. Kapag So ngayon nagpalit kung yung Miss bumalik, Universe, pag nagpalit yung Miss Universe, ibig sabihin, gumagawa sila ng paraan para manalo si Antonia. So tingnan natin yan kung anong mangyayari. Ayun. Natin. Diba? Nakakalok. Pero Oo. nakakaloka. Naloka ka ba? Yes, nakakawindang. Ngayon pa lang na 43 pa lang sila. Ano pa kaya kung 90 na sila? So, malalaman natin yan. But of course, wish all the best for Michelle D. And support her. More than sumuporta kayo doon sa ibang kandidata. And then, maniwala kayo sa kakayahan ng pambato natin. More than doon, naniwala kayo doon sa iba.
Yes. Sana, kahit okay naman sumuport doon sa iba mga Sam, pero sana yung pagiging Pilipino pa rin natin yung umira na sumuporta sa kandidata natin. Correct. So, yun. So, kaya, Hazel, imbitahan mo na sila. Yes, yes, yes. Thank you so much sa mga hindi sa akin, ay sa mga nanonood ngayon at hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, Gazel Ortega Cruella and Pageantry. Meron po akong bagong DP. Charot lang. Meron po, subscribe pa po kayo ng bonggang-bongga. Abangan ninyo yung aking mga vlogs, mga live, mga short video kahit na hindi maraming views. Go lang. Charot. Basta may ina-upload. Maraming salamat Mama Sam at syempre, happy birthday to you. Malapit na, 1 oras na lang, birthday mo na at Oo. 75 ka na. Charot lang. Grabe naman. Hindi, 35. Oh, di ba? I love you, Mama Sam. Thank you so much for this opportunity and for coming to my life. Thank you. Thank you so much. Ako din, sobrang napakaswerte ko dahil nakilala ko kayo. And then, of course, syempre, sa mga hindi pa nakaka-subscribe dito, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po yung notification bell para syempre lagi kayong updated sa aking mga chika. And then, of course, sana makabisita din po kayo kay Gazel Ortega sa kanyang YouTube channel at saka syempre sa Sam Brusas channel. At saka syempre, ayun Samsung na, abangan TV. niyo yung upload ko sa Samsung TV kasi nag-upload na ako doon. Nag-film na ako yesterday ng vlog talaga. So sana mapanood po ninyo at masuportahan po ninyo yon. Kasi I trying my best naman na hindi pageant. So yon, at least sana ma-enjoy ninyo. And then, of course, syempre, abangan natin ang Miss Universe. So, malapit na malapit na. And then, of course, birthday ko na ilang oras na lang. Thanks God. And, of course, sa mga gusto magregalo sa akin, regaluhan nyo naman ako. Yeah, super Ayun. chat, super sticker, at saka super thanks. Pwede din cash. Ha! Gcash. Ayan. Wala akong GCash, hindi totoo ang GCash. So, yun. Maraming salamat syempre sa lahat ng mga tumututok dito. And then, kay Dorothy B. Jones, I miss you. Kay Joel, kay Joey. And then, of course, sa inyong Kay lahat. Ninong Perfecto, Maraming. Incho Kay, Junior. yes, kay Perfecto. Maraming salamat kay Glenn Pascual, kay Cornelo Dilar, Christine Reyes, Christine Ann Perez. Maraming salamat. Syempre sa mga co-teachers ko. Kay Nu, thank you. The So, Pretty yun. Boy, Mama Sam. Si Pretty Boy, regaluhan mo naman ako, I miss you na. And then, of course, sa inyong lahat, maraming salamat po. Always keep smiling and always think positive. Sabi nga ganon, walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. See you And happy birthday, Mama tomorrow. Sam. Thank you guys. Maraming salamat. Gazel, I love you. And I more love you, power. Mama Sam. More Thank power you. sa ating dalawa. Oo, laban lang.